Batang Pinoy 2024, formal nang binuksan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Matagumpay na Grand Coronation Night ng Binibining Midsayap 2024, dinagsa ng mga taga-suporta at mga manunood. At kick-off sa kauna-unahang Barangay Peso Congress, isinagawa sa lungsod ng Tacurong. Yan ang ulo ng mga balita sa Soxergen Headliners. Magandang araw, South Central Mindanao. Narito na ang mga pangunahing balita sa Soxergen Headliners ngayon, Nobyembre 23, taon 2024. Batang Pinoy 2024, formal nang binuksan sa lungsod ng Puerto Princesa sa lalawigan ng Palawan. Narito ang ulat. Opisyal na binuksan ng Philippine Sports Commission o PSC ang Batang Pinoy 2024 National Championship ngayong araw, ika-23 ng Nobyembre taong kasalukuyan sa Ramon V. Mitra Jr. Sports Complex. Pinangunahan ng seremonya ng pagbubukas ni PSC Chairman Richard E. Bashman kasama si Honorable Lucilo R. Bayron, ang City Mayor ng Puerto Princesa. Dumalo ang 464 na delegado mula sa lungsod ng General Santos na sasabak sa iba't ibang sports events. Sa kabuuan, 15,424 ang kalahok mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas ang makikilahok sa taunang kompetisyon. Magsisimula ang mga palaro bukas, ika-24 ng Nobyembre taong kasalukuyan sa iba't ibang venue sa lungsod at tatagal hanggang Huwebes, ika-28 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Layunin ng Batang Pinoy na mabigyan ng pagkakataon ng mga atleta na maipamalas ang kanilang husay at talento sa pambansang antas ng palakasan na siya rin nagsisilbing tulay para sa kanilang tagumpay sa mas mataas na kompetisyon. Nagtapos ang seremonya ng pagbubukas sa isang makulay at engranding fireworks display na nagbigay kasiyahan sa mga kalaho, bisita at manunood. Hindi lang mga atleta mula sa lungsod ng General Santos ang nandoon, mga kaibigan, mga atleta mula dito sa lungsod ng Tacurong at ibang lugar sa Soxergen ay naroon na rin. Antabayan niyo po ang ulat namin sa Batang Pinoy 2024 Games sa susunod na linggo. Ako ang inyong kaibigang Apolinario na Valencia para sa Soxergen Headliners. Matagumpay na Grand Coronation Night ng Binibining Midsayap 2024, dinagsa ng mga taga-suporta at mga manunood. Narito ang ulat. Dinagsa ng mga taga-suporta at mga manunood ang matagumpay na Grand Coronation Night ng Binibining Midsayap 2024 na ginanap kagabi, ika-22 ng Nobyembre taong kasalukuyan sa Municipal Gymnasium, Poblasyon 6, Bayan ng Midsayap, lalawigan ng Cotabato. Ipinalmalas ng 15 nagagandahang kandidata ang kanilang galing sa iba't ibang bahagi ng kompetisyon, kabilang na ang pagrampa at pagsagot sa mga katanungan. Nagsihiyawan naman ang madla ng lumabas sa entablado at kumanta ang sikat na si Ian Veneracion na nagbigay saya at kilig sa lahat, lalo na sa mga kababaihan. Sa mensahe ni Mayor Rolly Sacdalan, pinasalamatan nito ang lahat ng nag-organisa at sumuporta upang maging matagumpay ang aktibidad. Bukod dito, inihayag niya ang mga espesyal na bisita sa darating na Halal Festival, kabilang ang Sweet Notes, Tekla and Donita, at ang sikat na singer na si TJ Monterde. Samantala, ipinaabot din ni Board Member City El Hori Antaw
ang mainit na pagbati at suporta ni Governor Emilio Talino Mendoza para sa programa. Sa gitna ng matinding kompetisyon, itinanghal si Jemica Tagakay bilang Binibining Midsayap 2024 na kumatawan sa Land Transportation Office. Kasama ni Jemica sa mga nagwagi sina Erzil Lara Herrera bilang Binibining Midsayap Tourism at Cassandra Hens Nicole Ulan bilang Binibining Midsayap Environment. Si Lee Antoinette Zerda ay itinanghal bilang first runner-up habang si Dennis Claire Singco naman ang second runner-up. Narito ang listahan ng mga nagwagi ng mga minor at special awards. Nakiisa sa masayang programa sina Board Member Edwin Cruzado, Provincial Advisory Council Member Rosalie Cabaya, mga kasapi ng Sangguniang Bayan na pinangunahan ni Vice Mayor Vivencio Diomampo Jr., mga department heads ng LGU Midsayap, mga Midsayapeño at residente mula sa mga karatig bayan. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdivenencia para sa Surgeon Headliners. Para sa uling balita, kick-off sa kauna-unahang Barangay Peso Congress isinagawa sa lungsod ng Tacurong. Narito ang ulat. Bilang bahagi ng pangako nitong bigyan ng kapangyarihan ng mga lokal na komunidad at palakasin ang mga lokal na oportunidad sa trabaho sa lungsod, matagumpay na naisagawa at natapos ng Peso Tacurong ang kauna-unahang Barangay Peso Congress noong 19 ng Nobyembre taong kasalukuyan na nagtipon ng mga Barangay Peso Coordinator mula sa lahat ng 20 barangay sa lungsod, pagmamarka ng isang mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng manggagawa na hinimok ng komunidad. Sa temang Strengthening and Capacitating the Barangay Pesos, ang aktibidad ay naglalayong palakasin at bumuo ng mas inclusive at resilient labor market at magbigay ng mas maraming oportunidad para sa mga komunidad sa lungsod. Si Ginoong Alan Espreno, ang tagapamahalan ng Peso Tacurong, ang nagbigay ng pambunga na mensahe at ipinaliwanag ang katwiran sa likod ng kaganapan at binigyang diin ang kahalagahan nito sa komunidad. Binigyang diin niya na ang Kongreso ay naglalayong napalakasin ang lokal na manggagawa at lumikha ng mas maraming oportunidad sa trabaho para sa mga naninirahan sa lungsod ng Tacurong sa pamamagitan ng pagdadala ng mga serbisyo ng Peso sa antas ng barangay upang maabot ang kani-kanilang mga nasasakupan sa bawat barangay. Dumalo rin sa nasabing kaganapan ng ilang kasapi ng Sangguniang Panglungsod na sina Honorable Geraldine L. Collado at Honorable Nestor D. Casador na nagbigay ng kanilang mga mensahe ng suporta sa mga kalahok. Gayon din si Ginang Mary Jane C. Hoksuan, Chief Labor and Employment Officer ng Department of Labor and Employment, Sultan Kudarat Field Office. Sa ngalan ni City Mayor Joseph George L. Echoncito, MDDPA, si City Administrator Ginoong Ramon Losanyes, at nagbigay ng inspirasyon ng mensahe na binibigyang diin na ang pamahalaang lungsod ng Tacurong ay laging handang suportahan ang bawat pagsisikap para sa ikabubuti at pag-unlad ng lungsod. Itinampok sa kaganapan ng mga sesyon ng pagkatuto na pinangunahan ng mga resource speaker mula sa Dole SKFO na naglalayong magbigay ng mahahalagang kaalaman sa mga Barangay Peso Coordinators. Si Binibining Mickey Rubens A. Kahandig, Senior Labor and Employment Officer, ang nagsagawa ng pagtuturo sa Dole Integrated Livelihood Project o DILP na nagdedetalye ng mga proseso para sa pag-oorganisa at pagpaparehistro ng mga asosasyon at paggamit ng DILP monitoring form. Tinalakay ni Ginang Marine Dave L. Eballes, Supervising Labor and Employment Officer, ang National Skills Registration Program o NSRP na binibigyang diin ang kahalagahan at wastong paggamit ito ng NSRP form. Ang mga lecture na ito ay napakahalaga para sa mga Barangay Peso Coordinators na nagsisibing pangunahing focal person sa loob ng kanilang mga komunidad at nagtataglay ng mismong kaalaman sa mga agarang pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan. Kasama rin sa kaganapan ang paggawad ng top-performing Barangay Peso Coordinators para sa 2024 Kasambahay Law Advocacy at First-Time Job Seekers Assistance Act Advocacy. Ang mga nangungunang may-ari ng Sari-Sari Store na tumatanggap ng piso sa peso, Sari-Sari Store Enhancement Project ng Peso Tacurong ay kinilala at ginawaran din bilang Best Performing Sari-Sari Store Business Enterprise. Ang Peso Tacurong ay naghahangad na ang aktibidad na ito ay maging taunang kaganapan.
na nagpapatibay at nagsusulong ng mga programa at serbisyo ng peso sa antas ng barangay. Sa paggawa nito, ang mga Barangay Peso Coordinator ay maaaring manatiling may kaalaman at nilagyan ng pinakabagong mga programa at inisyatiba na mahalaga para sa epektibong paglilingkod sa kanilang mga komunidad. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terry Valencia para sa Soccer Gen Headliners. At yan ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman, balitang walang kinakampihan, balitang totoo, balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Soccer Gen Headliners. Hanggang sa Lunes, happy weekend. Maraming salamat at magandang araw, kaibigan.